Hi! Today we're going to review the Soleil del Universe. So, galing to ng Turkey. Wala siyang box, wala siyang guidebook. Pero naka-pouch bag siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, medyo actually expensive to. Nakuha ko siya ng around, yung mismong tarot is around 4,600. Then, may binayaran pa akong tax na nasa around 800 pesos. Pero tatlong tarot deck naman yung kinuha ko. Kaya, yung 800, tatlong tarot deck yun. Galing Turkey, yung tatlong tarot deck na yun. Buksan na natin. Sobrang simple lang niya. Ganito lang siya. Yung loob niya. Tapos ito yung pouch. Ganyan siya. So, gold na, siya? Gold gilded. So, tingnan natin yung quality muna ng card. Medyo makapal naman siya. Tapos, ito yung back. Back of the card. Pwede ba mag-reverse? So, halata siya pag nag-reverse. Ganyan yung itsura niya. Kita kasi medyo yun sa ilaw ko eh. Ayan. So, halata siya. Ito yung naka-reverse. Ito naman yung upright. Medyo makapal naman siya. Compare sa ibang taro. Sa grip ko, malaki na yung kamay ko. Dahil medyo makapal siya. Ganyan yung grip sa kanya. So, tignan na natin. Ilalagay ko siya dito, flip through. Para pag medyo mabilis, pwede nyong i-pause. Maglalagay ako ng music sa background.
So, yun yung, yung mga images niya, kaya medyo na-curious ako dito. Kakaiba siya. Unique yung images niya. I love it. Medyo expensive lang talaga siya, no? Kasi made to order siya. So, kapag binili mo to, yung, yung seller nito is gagawin pa lang niya once you order this. So, makakapili ka if gold gilded or plain. So, of course, expensive yung gold gilded. Tsaka yung pagka gold gilded niya, hindi siya yung tulad na glittery na sa iba. Pero ako, hindi ako fan talaga ng gold gilded kasi it will fade, honestly. This one is, hindi ko naman to ginamit. Pero, makikita nyo, may fade na siya sa bandang gilid. No? Marami akong in-order sa kanila. Ganun din yung iba. Ayan o. Ito naman yung isang klase na in-order ko. And then, pwede ka din umorder sa kanila. Kasi parang made to order sila. Pwedeng plain na ganito. Ito naman yung isang klase. So, ganun. Yung quality nung card, okay lang. Medyo glossy siya. So, kung i-shuffle mo siya this way, okay naman. Smooth naman siya. Pag ganyan. Smooth naman siya. Hindi siya yung tipong naiiwan or I don't think na magde-dents agad siya sa mga gilid-gilid. Or pwede nyo rin siyang i-shuffle na this way. Pero medyo malapad siya compare sa ibang tarot. For me, medyo malapad siya compare sa other tarot cards. Same siya size ng mga ibang na-order ko sa Turkey. Same size siya. Ayan. Yung images kasi niya, kakaiba kaya na-curious talaga ako. Ang ganda. Pero, I don't recommend this for those, beginner. Dapat kapag ginamit mo to, medyo, ka na talaga, medyo may pagka-advanced tarot reader ka na. Dahil, yung images niya is pang kinda advanced na. Ayan. So, yun lang. For me, this is, 8 out of 10. Kasi, kinda expensive for me. Tapos, honest review, wala siyang guidebook. Although, if you're advanced tarot reader, you don't need a guidebook anyway. And, ayoko kasi ng gold gilded. Ewan ko ba bakit gold gilded yung in-order ko. Pero yun. Pwede ka naman makapili. And it's less, less price kapag hindi gold gilded. So, and may pouch siya, which is good. Even though, kasi yung box naman, hindi naman natin siya nagagamit if, diba, kapag binuksan natin, in-unbox natin, hindi natin usually ginagamit yung box. Ang kagandahan dito, pouch yung kasama, which is mas nagagamit natin yung pouch compared to box. So, yun lang. If you have any tarot in mind or Lenormand oracles na gusto nyo i-review, baka may available na, let's review it first. Comment it below. If not, I'll try my best to find it. So, see you in my next video. Bye!